panahon. Mas matraffic. Ang hirap bumiyahe dahil tag-ulan. Alam ko na. Pwede pa tayo. Kaya? At syempre, uulan man o kahit pa bumagyo, tuloy ang biyahe ko. Sa lugar na malapit lang pero punong-puno ng pasyalan. Ay! Naalala niyo ba mga biyahero, sinuot natin ito yung pumunta tayo sa Basco? Para gawin ang mga activities na kakaiba at sulit kahit bumagyo. At para tikman ang mga chibog na mula sa iba't ibang dako ng bansa. Magugulat kayo sa natuklasan ko dito mismo sa Metro Manila. Sa isang sikat na shopping center, matatagpuan ang isa sa pinakabagong tourist attractions dito sa Pasay. We have a maximum of 2 hours to explore the Filipino culture, to experience the festive dances, and to taste some Filipino food inside. We have 3 ways to get inside the museum. We have our iconic jeepney, we have our airplane that you can climb up and take a slide, and we have our Vita that originated from Mindanao. Kaya't halina't simula ng paglalakbay sa museo. Siyempre, para mabilis, sa eroplano tayo. Parang isang kalye sa Metro Manila ang makikita dito, na may palengke, tindahan at karinderya. Meron tayong makikita na wide varieties of dried fish. Ito ay galing sa iba't ibang rehiyon dito sa buong Pilipinas. And then lahat ito ay synthetic. Makikita mo naman yung mga totoo nandun sa mga garapon. Okay. So can you guess, sir, alin yung totoo sa hindi? Ito yung totoo. Yes, tama po. So makita meron tayong wide collection of vinegars and then meron tayong mga different bagoongs. Maliban sa iba't ibang prutas at gulay, makikita rin dito ang mga klase ng alcoholic drinks na meron dito sa Pilipinas. And these are all free? Yes po. Until malasing sila? Hindi naman. Hindi naman. Parang moderate lang po. So maligayang pagdating naman po sa Region 1, ang Ilocos region natin. Buhay! Buhay, buhay. Uy, katribo ko to. Meron ding mga giant bawang, longganisa at syempre, empanada na panalo sa mga photo op nyo. Sa Region 2, sinalubong naman kami ng famous bahay na bato ng Batanes. Meron din po tayong version natin ng bakul. Ay! Naalala niyo ba mga biyahero, sinuot natin to yung pumunta tayo sa Basco? Looks like the real thing. Wow! Talagang kapag Pahiyas Festival, makukulay yung lukban kapag dumadaan kayo talaga dun sa parte ng Quezon na yan. Tunay po ito, no? So makikita niyo po, meron tayong mga senior citizens. Hindi naman mga senior citizen mga yan eh! So open tayo lahat for out-of-school youth, PWDs, and senior citizens para mabigyan sila ng pagkakataong kumita sa marangal ng hanap buhay. Maliban sa nakilala nating mga senyor, ang kwentuhan din namin si Marie Rose, isa sa mga empleyado ng museo. I'm 18 years old. Ako po yung pinakabata sa Lakbay Museo.
Tumigil po ako sa pag-aaral, tapos po naghanap po ang trabaho. Pinalad naman na natanggap si Marie Rose dito sa museo at ngayon masaya siyang nagtatrabaho dito bilang isa sa mga cultural dancer. Dahil sa Lakbay Museo, natutulungan ko po yung pamilya ko. Pero di ba tapos ang biyahe natin dahil nasa Central Luzon pa lang tayo kung saan makikita ang kanilang version ng Barasoain Church ng Bulacan. Yung mga pinaggawaan po nito is gamit po sa mga used sleepers po. Sa mga gulong. So sa buong museum kasi gawa din sa mga recyclable materials, so we use at least 4,000 used sleepers, 300 na old tires, and then around 200 na old car mats. Aba, environmentally friendly din pala ang museo ito. Good job! So syempre, meron din tayong own version natin ng Mayon Volcano na makikita sa Bicol region sa Albay, Legazpi. Yun. So ito lang yung tanging Mayon na pwede nating pasukin sa loob, sir. Sir, punta naman tayo sa Seafood Capital of the Philippines. Seafood capital of the Philippines. So, ang tema po natin para sa Western Visayas ay Under the Sea. So, kung makikita nyo po, titignan nyo po sa taas, meron pong mga plastic bottles. Adikya. Yung mga plastic bottles po ay para po mag-raise awareness sa mga kababayan natin regarding with the water pollution po na nangyayari sa bansang Pilipinas. Right. Nandito naman tayo ngayon sa Mindanao. Okay. Makikita mo sa Mindanao ang iba't ibang uri ng mga instrumenta sa Pilipinas. Meron tayong dabakan, kulintang at agong. Kung sa inyong paglilibot sa museo ay narinig nyo ang tunog na to, abadali, punta na sa plaza! Para makompleto ang inyong biyahe, kailangan ng pasalubong o souvenir. They can actually buy something from different regions. Sa mga taong pupunta dito, napakaswerte nyo. Dahil hindi kayo kailangan umikot ng buong Pilipinas for 15 years katulad ng ginawa ko para ma-experience ang buong Pilipinas. Of course, after this trip, diba, after this sightseeing, after the experience of all the regions of the Philippines, feeling ko, ang gagawin nyo, isa-isahin nyo yan. Pupunta kayo mismo doon dahil naengganyo kayo dito sa ating tour. Actually, it's pretty well curated. Ganda ng presentation. You know, the museum is world-class. Definitely not just for the local tourists. Ma-appreciate lalo na ng mga foreigners. Nako, I'm sure nagutom kayo sa paglilibot sa buong Pilipinas. Well, swak itong nadiskubre kong buffet dito rin sa Pasay na ilang tumbling lang mula sa museo. Ang specialty nila, ang iba't ibang kilalang mga pagkain sa ating bansa mula sa mga sikat na pampagana, ulam, panghimagas at kakanin. Hanggang sa mga Pinoy street food. Ano pang hinihintay natin? Sugod mga kababayan! Ang ilang mga sikat at iconic na lugar naman sa bansa ang showcase dito at nagsisilbing dining section ng buffet. Lipat naman tayo sa kinikilalang sentro ng Pilipinas na sikat ngayon dahil sa bago nilang yorme, ang Maynila. Pag-iikot nyo dito, pwede na rin tumuloy sa lodging na murang-mura. We offer capsule beds like sa Japan na nauuso, which is for only 700 pesos for mix, and we also offer an all-female dorm for 750. For single room, it's 1,200, and kung group naman, it's 2,450. Includes light breakfast na Filipino breakfast, pandesal with coffee, tea. Ay
Ayos na rin ang overnight package na to. Kaysa naman maipit kayo sa traffic, di ba? Hindi pa kayo pagod sa kakaikot? Laman na this! If you have a nightcap with friends in a restaurant with a very nice view, lalo na kapag dapit hapon na. What we serve here in Skydeck is both local and international dishes. We have 2 restaurants, which is 9 Spoons and Rafaele, which both menus are served here at the Skydeck. Our customers here at the Skydeck are mostly tourists who want to see the old Manila and who's looking for a unique experience here in Manila. We are the only restaurant bar that has a 360-degree view of old Manila. Masarap na pagkain at magandang tanawin. Saktong ending sa unang leg ng ating pasyal sa Metro Manila. Cheers! This is just from rain-proof activities to one to sawang food trip. Tirahin na natin to. Diyan ang susunod nating biyahe. Pa-south of Metro Manila ba ang tungo nyo? Aba, kung Tom Goods na, may alam kong kainan. Medyo nalulungkot talaga kami dahil constantly umuulan pa rin. Now, di man, pare, narinig ba yung ulan sa labas? Lakas ng ulan. Pero nandito tayo ngayon, pa rin sa Metro Manila. Isa sa mga malls sa Taguig, no? Hindi ka na kailangan pumunta pa sa Queen City of the South, Cebu. Para lang matikman nyo yung lechon ng Cebu. Pero para makilala siya sa probinsya ng Cebu, kakaibang lechon ang naisip na gawin ni Lorenz Florendo noong 2012, ang Extra Crispy Lechon Belly. Para sa pangalan ng restaurant, naisip niyang gamitin ang palayaw ng kanyang lolo dahil Pinoy na Pinoy ang tunog nito. Tatangs! Si Mang Lawrence din ang gumawa ng sarili niyang recipe para sa lechon belly nito. At makaraan ng isang taon, nilalang Tatangs bilang Best Boneless Lechon ng isang pahayagan sa Cebu. Isa pang sikreto nila ay dapat bagong luto ang lechon sa pwesto nila dito sa Manila. Sir, pinapadala po talaga yung mismong baboy, pero nakaano na sila, naka-rolyo na. That's why you have 3 choices. One, you've got your classic. Ito yung, makikita nyo naman yan, naka-display yan. Pork belly, roll. Pag classic, yan yung hindi spicy. Now, kung gusto nyo na mas manghang, meron silang spicy. Now, kung gusto nyo na medyo kakaiba naman, pero lechon pa din, at gusto nyo mabilisan at hindi nyo na tinitingnan kung may taba, may skin or whatever, pwede nyo order yung lechon sisig, which is kung ano yung nasa harapan ko ngayon. Subukan na natin to. Tirahin na natin to. Doon sa lechon sisig meal, may mga bits and pieces na malutong. Pero kapag in-order nyo yung standard or yung classic, or maybe spicy, ito spicy yata to dahil may pepper ako nakikita. Chopped already in front of you. At the same time, you've got strips of crunchy pork skin, which is very delightful. Buti lang. Buti na lang. Talagang sinabi nila na extra crispy, boneless Cebu lechon. So, wala nang hassle. Sometimes talaga when you're craving for something, you just really want it so bad. Pero yung budget mo, pang jeep lang at hindi pang aeroplano, at least masasatisfy mo na yung Cebu lechon craving mo. Di makaalis sa mall dahil sa ulan? Alam nyo bang may kakaibang bonding activity na pwedeng-pwede para sa lahat? Lalo na kung may bit-bit kayong mga chikiting? What can we do here? Okay, here at Color Me Mine, it's just so simple. You Okay. just have to choose an
item. Okay. And then choose the colors that you like. We have several colors and they're non-toxic. Okay. So children can use it and there's no danger. Right. And after we fire it, but it'll take like 2 to 3 weeks before you can get it. But first, step 1 is to choose. Choose an item. A dog. Can I choose a dog? Yes. Then tell us the colors that you like. Okay. May limit po ba ng colors? No? Okay. So you think about the design you want for your dog. So, I'll get a 35. I will get a 43. I'll get a 46. Ito lang ang mga dapat yung tandaan, biheros. First, maaaring gumamit ng ballpen o lapis para sa inyong outline. Second, unahing ipahid ang light colors bago ang dark colors. Third, para mas patingkad ang kulay, kailangan itong kulayan ng 3 beses. Feeling ko sa sobrang cute nito, gagawin to ng character ni Disney. Look at that. See? It's actually a cool activity, you know, meant to be shared with your kids. Lalo na if you're bored at home, tapos nun, pinapanood nyo lang ng TV shows or movies yung anak nyo, or, you know, masyadong limited sa mga gadgets yung mga anak nyo. I think it's better to just go out, go to this place, have a meaningful activity, paint with your kids. Dapat yung nanay talaga ni Primo nandito. Ito yung trip niya. If it's done, we give it back to them and they're gonna heat it up, bake it, mag-iiba yung kulay, and then you can get it or they will ship. You have to leave your number. We're just gonna text you if it's done, and then you can pick it up. And then it's gonna be with you for the rest of your life. At dahil grabe ang traffic kapag umuulan, huwag nang lumayo kung foods lang ang hanap. Ang chismis, marami raw pagpipilian dito at ang pinaka-importante, hindi masakit sa bulsa. Kaya tara na! Eden Food Hall started a year ago. Eden came from the Book of Bible, which is the Eden Garden. The founder's intentions is to provide a place to eat. It's just that it's not free, but it's affordable and sulit. It has 13 different food stall selections, from Filipino cuisine into international favorites. Hanap niyo ba ay Pinoy favorites tulad ng crispy pata, barbecue, liempo o silugs? O gusto niyo ng international dishes tulad ng sausages, takoyaki, gyoza, chicken wings, pasta, pizza? O ang sikat na sikat nilang Thai food? Healthy man kayo o mahilig sa sweets, may food stall na para sa inyo. At ang astig pa rito, bukas sila 24 hours, Mondays to Saturdays. Mahaba-habang kain nito. Para bumaba ang kinain, lakad tayo papunta sa ating accommodation. Ayos. Ayos. Ano ba?
Ano mo gagawin ko? Ano nakita mo? Okay. Kala ko. Ano naman ang kwarto? Laman ng kwarto. O sige, saan tayo magsisimula? Magsisimula tayo pagbukas mo. Makikita mo murals. Siyempre, nandyan yung mga favorite mong Marvel superheroes. Specifically, yung mga Avengers. Incredible Hulk, Thor, Iron Man, Spider-Man, nakahang. Meron siyang statue, nakatingin siya doon sa corner. Meron ka rin mga cube na pillows. Pero punta muna tayo sa kitchen. No? Sa kitchen kasi makikita mo ay may tasa ni Captain America. Tapos nun, meron kang wooden table. Siyempre kapag kahoy, Groot. Masulat pa nga dun, I am Groot. Bago ka umapak sa banyo, meron ka makikitang mat. Yung mat na yun, may Infinity Gauntlet. Now, pagpasok mo ngayon sa CR, makikita mo rin murals ng Avengers. Labas ka ngayon, pumunta ka ngayon sa kama. Yung kama, Spider-Man, ang bed sheet. Now, towards your right, merong memorabilia. Samot-sari yan. Doon yung Mjolnir ni Thor. Ang daming mga figurines. Meron ka rin Avengers na wall clock. Sa paanan ng Spider-Man themed bed, meron kang couch. At yung couch, meron ka rin mga pillows. Pillow. Spider-Man, Thor, America. Anyway, gusto mo i-double check natin. Double check natin. Now, where's my Wonder Woman? Hindi pala Marvel yan. Basta si Next, ang pinakamataong syudad sa Metro Manila. Maaksyon, nakakakilig, nakakabusog, at talaga namang kahanga-hanga. I love this planet. I love my life. Kung maswerte kayo at nagpakitang araw during your staycation, pumadyak na papuntang Quezon City sa isang palaruan para sa mga mahilig magbisikleta. The bike playground is a bike park, consists of outdoor trail, may kids trail, at syempre ang world-class facility natin yung Velo Solutions indoor pump track. Advantage syempre ng the bike playground is syempre nasa controlled surroundings ka, madaling puntahan, may mga safety measures tayo dito at syempre sinituit natin na friendly yung trails natin dito, lalong-lalo na para dun sa mga baguhan. Hindi pa marunong magbisikleta? O kaya walang bisikleta? Well, don't worry, kasi sagot ka nila. Meron kaming mga instructor dito na mag-guide at magtuturo sa kanila para matuto sila magbalanse. From there, tsaka sila tuturuan paano pumidal and basic trail handling, tsaka kung paano mag-ride ng mas efficient sa trail. Ang bike rentals nila ay 350 pesos for 2 hours para sa mga chikiting at 500 pesos naman para sa matatanda. May sariling bike? Sa halagang 95 pesos, maaari kayong pumadyak buong araw sa mga trail nila. Pero kung matagal na kayong nagbibisikleta, pwede nyo nang i-level up ang inyong biking skills. Sinasuggest ko, i-try ninyo syempre yung indoor pump track namin at napakaganda nito para i-hone yung skills ninyo dito. Kung maximum pawis ang gusto nyo, mag-enroll na sa isang kakaibang eskwelahan. Ano ba nangyayari sa loob ng Ninja Academy? So, Ninja Academy is a parkour facility. Okay. It was the first parkour facility in the Philippines. We had this idea to build a gym kasi usually when we train outside, yung kalaban namin is like the weather or sometimes the authorities, we can't do parkour if bawal magtalon-talon sa mga like parks. So Which actually sumikat rin yung parkour because it was actually Yes. part of the culture. Yes, no? yes, yeah. Right. So it's the culture. So we built the gym for us to train whenever we want. It's your own personal playground. So yes, yes. Kasi yung idea ng Ninja Academy is to become like ninja.
jumping from one obstacle to another. Right. But without the ninja attire. Yeah, without the ninja attire. Right. So it's like a modern ninja style. Ninja. Right now, mag-warm up muna tayo. Sure. Tapos ang warm-up, ito na ang ninja basic lesson. Siyempre, kailangan kong patunayan na nakinig at may natutunan ako. Okay, this time, you're gonna beat 24 seconds. Round 2, fight! Yes! 21 seconds! Konti pa, makukuha ko na rin yung 15 seconds. Practice pa more! At kung may malilikot na kiddie biyahero kayong kasama, maganda yatang dito na lang nila ibuhos ang energy nila. As long as you're willing to move and you're willing to learn parkour, you can train. Tapos umaksyon activity. Siyempre, ang dami kong gutom. Saan kaya kakain? Ano nangyari? Hindi talaga ayaw ng mandar, kuya? Labo, ate. Ate, medyo gutom na kami. Meron ba kaming makakainin dito? Ito po, balita ako. Masarap daw, kuya. Diyan? Kayo po ba may-ari niyan? Medyo po. Kaya naman pala. Hello po, ate. Balita namin na bring your own utensils dito. Now, kapag wala kayong dala, napadpad kayo dito sa CP Garcia, malapit dito sa UP, ayos lang naman. You just have to wash your hands tapos nun. Alam naman tayo. Rockstar tayo kapag kumain kahit saan naman. So, kamayan tayo. Dahon ng saging naman ang magsisilbing plato nyo para mas feel nyo kumain ng nakakamay. Wow, ang dami ko naman palang in-order. Classic, parang binalot na Filipino type of cuisine. From the outside, hindi mo talaga alam na parang may munting restaurant dito na dahil nga pangalan nila ay gubat, talagang nakatago siya sa gubat. So, of course, hindi siya air-conditioned pero, you know, I think this time of the year, medyo hindi na ganun kainit. You know. Oh. Ito na yung problema dito. Dahil wala silang kutsara, kailangan mo gamitin yung daliri mo. Yun. It works. Para sa isang bagsakang pasyalan dito sa QC, may bagong tourist spot daw sa may circle. Ang QCX daw ang first socio-historical museum sa bansa na nagpapakita ng kasaysayan ng syudad sa pamamagitan ng 15 interactive galleries. Ang first gallery po namin, hina-highlight natin yung present day na itsura muna ng lungsod namin. So if you're familiar with Manuel Quezon's monument na may kita rin sa circle, imagine na nandun po kayo sa tuktok ng 66-meter monument na yon at may kita ninyo na may 3 angels dun. Ito po yung 3 morning angels natin. Ang tatlong anghel na to ay simbolo ng tatlong isla sa bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Makikita rin sa kanilang kasuotan kung saang isla sila galing. Para na-dress at nakamalong po siya. And since the idea here is that we are at the top of Manuel Quezon's tomb, ito pong nakikita ninyo ang drawing sa palibot natin. This represents the 360-degree view of Quezon City. So basically, ganito po ang itsura ng lungsod natin mula sa tuktok. Unang nabuo ang pangarap ni dating Pangulong Quezon na gawing bagong sentro ng bansa ang Quezon City noong umupo siya sa isang bato sa Diliman. Mula rito, tanaw na tanaw niya ang buong lugar. Anong dream city niya, he made haste para sa creation ng pangarap na yon. Of course, he will do that on his office at Malacanang. At
agad namang ginawa ng plano ang pangarap na syudad ni Quezon. Makikita ang kopya nito sa kanyang opisina sa Malacanang. The original name for the city was supposedly Balintawak City. Kaso po, kinounter nila Narciso Ramos at ni Eugenio Perez yung pangalan at pinopose nila, why not name the city after Quezon himself? Then, we have here the Frost Plan, and this is the first master plan for our city. The plan goes like this. Quezon City will have a central park na quadrangle ang itsura. Bounded siya ng 4 major avenues, namely North Avenue, West Avenue, South na ngayon Timog Avenue na, and East Avenue. So dapat yung area po sa loob niyan, park lang talaga. Nakapalibot naman yung government offices. Nakatutuwa ring malaman na kaya may mga lugar na nagsisimula sa project ang pangalan, gaya ng Project 4 or Project 6, ay dahil mga housing project pala ito noon. Sumikat din ang mga projects dahil sa kanta ni Mike Hanopol na Laki sa Layaw, Jeprox. Ang Jeprox ay biniligtad na projects. Ang galing, no? So since Mike Hanopol po ay former resident ng Project 2 area sa Quezon City, so the lyrics of that song Laki sa Layaw is actually based dun sa ugali ng mga nakatira sa housing projects. Okay. Yeah, so, I never knew. Yeah, kapag tinawag mo pa yung Jeprox during that time, Mga tiga-projects. yes, you're Laki sa Layaw and you're a resident of the projects here. Para maging leader ng bagong lungsod nito, kinuha ni Quezon ang kanyang matalik na kaibigan na si Tomas Morato na taga Tayabas, Quezon. Dahil siya ang tumira doon. Si Morato ang naging kauna-unahang mayor ng lungsod. Tumira siya sa Sampaloc Avenue na ngayon ay mas kilala bilang... mawalaan niyo ba? Tumpak! Tomas Morato Avenue. Aha! Galing, ha? Galing, ha? Kasi ito, sir, interactive screen po siya, in which you will see different amenities na naitatag sa Quezon City as time goes by. You have hospitals there, parishes, schools, housing projects, and of course, media centers. Like this one. Pero lahat ng plano ni Quezon ay hindi natuloy dahil sa pagputok ng World War II. So here on our monuments gallery, sir, we present here the scale models po ng mga monuments na naitayo dito sa Quezon City. Nice. You have Welcome Rotonda. You have Santo Domingo Church here, which has the distinction of being the second largest Catholic basilica in Asia. Then dito naman po, we have Araneta Coliseum. Then we have here Quezon's monument, ang pylon. Pylon po yung name niya kasi pylon means tall structures in architectural lingo. But the older term na pinanggalingan ng salitang pylon is pilus, meaning pillars. 66 meters ang taas ng pilyon na to. Ang eksaktong edad ni Quezon nang siya ay pumanaw. Binubuo ng 3 haligi o pillar na simbolo ng kapanganakan, buhay at kamatayan. Sa kanilang interactive galleries, maaring magpalitrato using some of the views and places in QC as your background. Pwede ring sumagot ng quiz tungkol sa syudad. Hindi pa tapos ang museo na to dahil marami pa silang idadagdag na exhibit. Isa pa, hindi naman natatapos ang kasaysayan ng isang lugar, hindi ba? Nakakaliw ang mga munting aral na napulot natin kay Mike. Tuloy, hindi ko halos naramdaman ng mahigit 1 oras na pamamasyal sa museo. Good job, Mike! I think favorite ko na ngayon ang bumusita ng museo. Ang part hardware, part restaurant ito ay isang unique concept na galing sa pagbisita sa isang power plant. Megawatt started off as a playful idea when one of our partners visited the power plant in Mindanao. The fact that it is partially powered by solar panels, we saw the unique idea of building a restaurant that is also powered by solar panels. Pizzas, chicken and steak. So yun ang pinaka-top 3 best sellers natin. And right now, yung pizza namin is hand-tossed. So it's crunchy and chewy on the inside. Then yung isang pinagmamalaki namin is yung 12-spice boneless chicken thigh fillet namin.
Then, yung lastly is yung mga steaks namin, which is yung bagong addition sa menu. So, we use US and imported beef products for that. Ang iba nilang dishes ay pwede rin gawing keto-friendly, low-carb at high in good fats. We decided to incorporate yung mga comfort food natin na keto-friendly and healthy siya at the same time. For example, yung mga pizza natin, pwede mong gawing keto dough. Yung fries natin, pwede siyang maging keto fries as requested. So, meron tayong option. Hello, Kitty! Kamusta? Kanina I was so full of hatred and rage, pero pagpasok mo dito, my heart is just full of love. Kaya nga diba sinabi nila sa kulungan, mas maganda talaga, yung effective talaga na pintura ay color pink dahil talagang automatic parang magta-transform talaga yung personality mo and demeanor. Kita-kita niyo naman, pinapaligiran tayo ni Hello Kitty. I'm sure sa mga taong fans ni Hello Kitty, kinikilig talaga ngayon. Hello Kitty, fanbase, Kalerki. It's a 36 square meter studio type unit. They're pricing it at $2,500. If it's a promo yata, $2,500 for 2 nights. You've got your Hello Kitty themed bed sheets with your pillows. Love is all around. Parang si Hello Kitty nandyan katabi mo, gusto mo walang problema. Love you always. Parang yun ang sinasabi niya. You got painted walls, Hello Kitty. Oh, kita mo? Surprise! May Hello Kitty balloon pa. Kasama rin dito ay ang Netflix subscriptions. Pagpasok mo rin dito, which is beside the bed, may goodies. Of course, Hello Kitty goodies. Chocolates. You've got your strawberry coated pretzels. Siyempre, strawberry dahil pink. Punta naman tayo ngayon sa kitchen. Kita mo, magluluto ka lang eh. Talagang good vibes ka na kagad. Makikita mo, kahit na tumatalsik yung sobrang init na mantika sa mata mo, hindi ka mapapasigaw. Parang, pag ano mo, it's okay. Hello Kitty. Anyway, punta naman tayo ngayon sa CR. Yung mirror, may ribbon, yung soap dispenser, Hello Kitty. Oh man, Hello Kitty rug, Hello Kitty garbage can, Hello Kitty towels. Wow, everything is Hello Kitty. Now, $2,500 bucks. It can change your life. It can change the way you think. It will definitely change the way you feel. For $2,500 bucks, life just got more beautiful, sweeter. I love this planet. I love my life. Minsan sa kagustuhan nating libutin ang buong bansa, nalilimutan natin sumilip sa ating sariling bakuran. Marahil dahil kampante na tayo na nariyan lang ang mga to sa malapit. Pero paminsan-minsan, masarap din ang Metro Manilacation, biyaheros. Bukod sa mas matipid na, mas nakikilala pa natin ang ating sariling lugar. Kalerki.